Hi mga kasari! Welcome sa aking munting tindahan. Ako po si Lizelle Domdom, ang inyong tinderang taga Batangas. Ayan, for today's video ay may nakita lang akong post na gusto kong sagutin at gusto ko ring malaman kung ano yung masasabi nyo tungkol dito. So may nagtatanong, nakakayaman nga daw ba yung pagsasari-sari store? So ang sabi ng iba, hindi raw, pero ang sabi ng iba ay depende. Ano kaya yung depende na yun? Ano ba kasi ang basehan para masabing ikay mayaman? Para naman alam natin, di ka? Baka mamaya isa na tayo dun sa sinasabing mayaman na yon. So para sa akin, yung mayaman, yung maraming ipon, yung hindi na kailangan magtrabaho kasi may sapat na silang pera, kahit di magtrabaho, may kakainin sila, tapos hawak nila yung oras nila, kahit anong gusto nilang gawin sa araw-araw nilang pamumuhay kasi marami silang pera. So, maraming ari-arian, ibig sabihin secured na, panatag na, hindi na nagigipit, may financial freedom na. So, isa ka ba dyan kasari sa ganyan ang status? Ibig sabihin yan, baka mayaman ka na, So, ako, wala pa ako dyan kasi hindi ko pa nararamdaman yung panatag yung isip ko na hindi ako maubusan ng pera. Kasi ngayon, ang dali kumita ng pera, ang dali din gastusin. Pero yan yung pangarap natin, yung pagyaman. Para sa susunod na henerasyon natin, iba na yung kaapu-apuhan natin, iba na yung status nila. Kumikilos tayo ngayon para sa susunod na henerasyon natin ay hindi nakatulad ng status natin ngayon. So ang mayaman mga kasari ay may iba't ibang level yan at stages. Naks, kala mo naman. Kasi ako, ino-observe ko yan, syempre. Lahat naman tayo may kakayanang mag-observe yan. Merong mayaman na kahit hindi magtrabaho, may mga kumikita na negosyo. May mayaman na kailangan pa rin magtrabaho para i-maintain yung yaman nila, kung anong meron sila. So, bigay lang tayo ng example para sa ma-differentiate natin o maipagkumpara natin ang mayaman at hindi kung ano yung mga level nila. Ayan yung may-ari ng SM, hindi mo pwedeng i-level yung kanyang yaman sa may-ari ng Watson. Syempre, pareha silang mayaman, pero magkaiba sila. Yung amo mo na may-ari ng garments factory, mayaman yun syempre. Pero mas mayaman yung kaibigan niya na may-ari ng garments factory din, pero malaki yung warehouse ng isa at malaki yung sales niya. Ganon din yung may mga branches na rin siya. So, pareha silang mayaman, pero may mas mayaman doon sa kanila. Ayan. So ngayon tatanungin kita, kung ikaw ay 25 to 30 years old ngayon at meron kang 15 million na ipon, tapos lahat ng insurance mo natapos mo ng bayaran, pwede ka na bang magbuhay mayaman doon sa status mo na yon? Sa tingin mo, pwede ka na bang hindi magtrabaho or mayaman ka na kaya noon? Dito, sa ipon at investment pa rin talaga ang basihan talaga ng ang pagiging mayaman. Dapat magkasama yon, hindi lang yung may ipon ka. Kasi yung 15 million na ipon sa bangko, napakadaling maubos, diga ho. May mga tumatama nga sa loto na yumayaman sila, pero after 2 to 3 years, nasa squatters area na ulit sila. May nabasa ako niyan. Doon na ulit sila nakatira kasi wala. Naubos na rin yung kanilang pinanalunan sa loto. Kasi siguro, namuhay siya ng one day millionaire lang. So dito ang mahalaga, kung meron ka na ipon, example nung kanina, 15 million or tumama siya sa loto, importante talaga, may naipundar ka na rin na patuloy na kumikita para masustain yung pangangailangan mo kahit di ka magtrabaho. At saka dito sa pagsasari-sari store, hindi porket kumikita ka ng 60,000 kunwari hanggang 100,000 buwan-buwan, yung tindahan mo ay bumibenta ng malaki tapos kumikita ng ganun, ay ibig sabihin mayaman ka na. So, kasi ngayon, ang liit na ng value ng pera natin ngayon. Paano yung expenses? Baka mas malaki pa yung expenses ng tindahan kumpara dun sa sahod or kinikita ng tindahan. So, kasi ngayon, kahit malaki ang kinikita ng isang tao, meron kasing attitude ng mga tao minsan na hindi mapakali sa pera pag may hawak na. Hanggat may hawak yun na pera, mag-iisip at mag-iisip ng pagkakagastusan. Sa paglaki ng income, sa pagtaas ng level ng lifestyle nila, ganun ang karamihang nakikita ko. Minsan nga dito, napansin ko dito sa paligid ko, meron ako ditong kakilala. Dati hindi ganun kalaki yung sahod niya, hindi ganun ka-stable yung kanyang kinikita, ang trabaho niya. Nakaka-survive siya, wala siyang utang. Tapos after niya magkatrabaho na maganda, after niya magkaroon ng malaking sahod, mas nagkautang pa siya. Ganun yung gusto kong ipaliwanag kasi tumaas yung level ng kanyang lifestyle. Pero meron namang iba na maliit yung kita pero consistent sa kung magkano lang yung kailangan nilang gastusin. So yun, baka mas makaipon pa yun kumpara doon sa mas malaki yung kinikita. So depende pa rin sa tao kung yayaman siya o hindi. Depende pa rin yung magiging status ng kanyang pamumuhay. Ang sari-sari store ay hindi nakakayaman. Tama naman. Kasi papiso-piso lang. Hanggang 15 pesos na lang yung tubo natin. Depende sa paninda. Pero kung malakas yung tindahan mo, ilang paninda yung nabibenta mo, ilang items yung nabibenta mo sa loob ng isang araw. So sa papiso-piso, malaki na yun, di ba mga kasari? Pero baka matagal pa bago tayo magka-million dito. Pero hindi imposible. Ayan. Meron ako nababasa ng mga post dun sa ating group. 3,000 ang starting capital niya. After 1 year, more than 100,000 na lahat-lahat ang laman ng tindahan niya. Meron pa ako nakita na 5,000 yung puhunan niya. After 3 months, ay times 10 na yung puhunan niya. So, maraming tumaas ang kilay kasi
maraming nambash doon sa comment section. Kasi maraming hindi naniniwala. Pero ako, naniniwala ako doon sa sitwasyon na yun. Para sa akin, lahat kasi posible. Bahala na yung nag-post kung magagawa-gawa siya ng kwento. Kasi ako talaga lahat posible. Hindi naman kasi magkakaparehas yung pwesto. Merong mahina, may malakas yung benta. Kaya maraming hindi makarelate doon. Kasi karamihan naman ng sari-sari store na sa level sila ng sakto lang yung benta. Hindi yung pangmalakasan. Bihira na kasi ngayon makakita ng pwesto na maganda. Sa dami ngayon na nagsasari-sari store, yung percentage na magandang pwesto ay kakonti. So maraming hindi nakaka-relate. Yung ibang mga kasari natin, mga nagpo-post mga ipon challenge nila, ang lalaki nang naiipon nila, yung mga sari-sari store owner. Kaya dito, pwede mong sabihin na sa maliit na sari-sari store, magsisimula yung pagyaman mo. Yung naipon mo, pwede mo idagdag puhunan yun para maging mas malaki kang tindahan, di ba? Kasi yung typical na sari-sari store lang naman yung pinag-uusapan natin dito. Literal na maliit yung kita. Pero pag in-upgrade mo ito, yung mga inipon mo ay ginawa mong pampuhunan para maging mini-mart yung sari-sari store mo, tapos naging grocery, naging wholesaler. Siguro doon masasabi mong pwedeng yumaman ka, pero naging stepping stone mo yung sari-sari store. Dito ka nagka-experience, dito ka natutong mag-manage, dito ka natutong mag-inventory at magkwenta ng kinikita mo, yung mga expenses mo, doon mo nalalaman kung ano mga dapat gawin. Kaya yung iba, nasasabi nila na nakakayaman daw ang sari-sari store. Kasi yung puhunan mo doon sa grocery mo, galing yun doon sa sari-sari store mo dati, di ba? Nag-upgrade ka lang, kaya ka yumaman. Ibig sabihin, siguro swerte ka, magaling ka sa pera, at madiskarte ka, kaya yumaman ka doon sa pagiging sari-sari store. Tapos yung iba naman, ayaw umamin na mapera sila. Sasabihin pa na nakikita ko sa post sa TikTok. Akala ng iba, pag may tindahan ka, mapera ka na, hindi nila alam, ikot-ikot lang. Tama naman, ikot-ikot lang. Pero 'di ba, bago umikot yung puhunan mo, tumubo na yan, di ka ho kasari. Kahit may binabayaran kang tao, kuryente, yung expenses mo, renta, sigurado may kita ka pa rin diyang matitira. Kaya ka nga may tao kasi pang malakasan ng tindahan mo, mabilisan na yung benta mo. Yung rent naman, kaya ka nagtsatsaga kasi malakas yung pwesto mo. Kasi ang rate ng rent ay nagbabase kung gaano kaganda yung location. Mas maganda yung location, mas mahal. Kaya mas maganda, masulit mo yun. Ilagay mo lahat doon para mas lalo kang kumita. May pera naman talaga sa pagsasari-sari store. Kaya nga yung iba, stable na yung trabaho nila. Minsan government employee pa, kumpleto benefits. Mas pinipili pa rin magtindahan at sasabihin pa nila mas malaki yung kita nila sa pagsasari-sari store kesa nung empleyado pa. Kasi dito, unlimited yung kikitain natin basta masipag ka lang. Dito pa nga lang sa Yellow pag nakabenta ka ng marami, baka sagutan niyan yung bills mo sa kuryente. Tapos lagay ka dyan ng piso wifi, sagot na nun yung internet mo. Sa piso wifi, may mga nag-harvest ng 20,000 per month. Doon pa lang baka pwede ka na makapagbayad ng SSS mo, ng PhilHealth mo, pag-ibig, di ba? Baka lahat na ng bayarin mo, kaya ng bayaran ng sari-sari store. Kaso yung iba, baka kaya hindi nila nararamdaman yung tubo nila kasi nag-overspend sila. Katulad nga ng sabi ko, yung ibang tao hindi mapakali pag may pera. Kasi yun nga, bili ng bili, nag-overspend. Uswerte ng mga kasari natin na magaganda yung pwesto kasi hindi lahat ng mga ganyang sari-sari store ay may mga magagandang location, yung mga matatao. Napakaswerte yung mga kasari. Yung topic natin ay kung makakayaman ng pagsasari-sari store ha. Hindi ko sinabi na lahat pwedeng yumaman sa pagtitindahan. Posible ang pagyaman pero depende pa rin sa location, sa puhunan, sa diskarte at attitude ng may-ari ng sari-sari store. Pagiging mayaman naman ng isang tao ay nasusukat kung paano siya mag-isip, 'di ba? Doon sa kanyang attitude. Kung magaling kang mag-invest, so i-assume mo na mayaman ka na kung magaling kang mag-invest. So ayan ang summary para sa vlog na ito. Para sa akin ha, ang mismong sari-sari store ay hindi nakakayaman kung ang pagbabasehan natin ay mayaman as a highest level talaga. Pero hindi imposible na magsisimula ka ng pagyaman as sari-sari store owner. Kung i-upgrade mo yon at dahil kumikita ka na as sari-sari store owner at naset mo na yung utak mo as negosyante ka, hindi ka natitigil sumubok pa ng iba pang mga negosyo para madagdagan ng income. Kasi 'di ba, naniniwala ba kayo na nakaka-addict pag kumikita ka na ng pera? Nakaka-addict pag nakikita mo na yung mga pinaghirapan mo. Gusto mo ulit mag-invest ulit sa iba para kumita ka ulit. Merong ganun na nakaka-addict na kumita ng pera. Malay nyo kasari, mapatulad kayo sa CEO ng Brilliant. Nagsimula lang siya as online seller tapos ngayon sobrang yaman niya na. Owner na rin siya ng may-ari na rin siya ng Jollibee dito sa amin sa Lipa. Meron na rin siyang construction company. So
marami pa siyang business na marami na rin siyang investment. Nagkataon man, kung hindi ka man mayaman, pasalamat na rin kasi iniba na ng sari-sari store yung buhay mo. Kung dati marami kang utang, ngayon ikaw na yung nagpapautang. Kung dati wala kang naiipon, ngayon may naiipon ka na. Nakakabili ka na ng mga gamit, nakakakain mo na yung gusto mo, di ba? Napupuntahan mo na yung gusto mong puntahan. Ayan, nakakapagbayad ka na ng tuition ng anak mo, hindi ka tulad dati, puros promissory note. So kahit papaano, sa tulong ng tindahan, may financial freedom na tayo. Ganun lang. Parang maganda na rin nun. Kasi pag mayaman ka, sobrang complicated. Sabay ganun. Personal na karanasan, hindi naman siya nakakayaman para sa lahat. Malaking tulong lang talaga siya sa atin. Ayan, depende sa sipag at sa sakripisyo na gagawin natin. Ganyan. So, sa next vlog, sana ma-share ko sa inyo ang na-acquired kong property sa tulong ng sari-sari store. Ayan, sana ma-share ko yun. Hindi ko pa napupuntahan. Plano ko palang puntahan. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kasari sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. At huwag na rin kalimutang pindutin ang notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat po. Bye-bye. Happy selling. God bless.